Okay, ito yung sinasabi ko na pag nakapasa ka sa K1 interview mo sa embassy, bibigyan ka ng ganito. Pagka nakuha mo to, ibig sabihin pasado ka, pwede ka nang mag-party. So, ang topic natin today is for interview. So, ang interview ng K1 visa ko is ang mga requirements. Ilista na agad. Oh, itong mga requirements. Passport, yung passport mo mismo, at saka kumuha ka ng isang copy. Tapos, interview appointment mo, hahanapin nyo ng mga security guard bago ka pumasok sa Embassy Ermita. Tapos, DS-160, brown envelope medical result, pero kapag na-sputum ka, wala ka ng ganon. Ang meron ka lang is yung CD. So, hindi mo nadadali ng CD nyo sa embassy. Matik na ng mga interviewer na nandun na yung yung result mo for interview. So, hindi mo nadadalhin tong brown envelope medical result. And then, MRV slip. Yung MRV slip, yung binayad mo sa interview. Ito yung receipt ng binayad mo sa RCBC. Alam ko RCBC yun eh. Kasi bago ka book na appointment, kailangan mo munang magbayad sa RCBC. Alam mo pa kung magkano yung binayaran ko? Ay, kinuha na yata yung receipt. Wala rito sa papel ko yun. Basta nasa 16,000 yung pag nag-book ka ng interview sa embassy. So, kailangan mo dalhin ng receipt kasi kukunin nila yon. Tapos, ang next mong dadalhin is letter of intent to marry. Yung letter mo na sinasabi mo na magpapakasal ka na ganto. Papakita ko sa inyo kung ano. May letter ako dito. Para meron din kayong sample, di ba? Ganyan. Parang gumagawa ka lang ng resignation letter. Pero etong dalhin mo siya kasi need siya dun sa Tapos ang next na dadalhin mo is 2x2 US visa photo. Yung US visa photo, kailangan pag nagpa-picture ka, white background, tapos sasabihin mo sa nag-picture sa'yo, US visa, kasi marami nagkakamali, maraming pinababalik pag hindi US visa ang dala. So, kailangan US visa size ang photo na gagamitin nyo. Pang 8 na tayo, di ba? 8 is NBI, dalhin nyo yung NBI nyo. At kailangan din kumuha kayo ng Senomar, pang 9, Senomar. Tapos pang 10, PSA birth certificate. Ayan ang dadalhin nyo. 10. So, ang DS-160, ito pala yun guys. Papakita ko sa inyo DS-160. Ito siya guys Tatakpan ko yung ko Yung basta parang ganito siya ganyan. Ganyan siya. Ganyan yung style niya. May nakalagay na DS-160. Ganyan yung niya. Tsura niya. Tama, ayun lang dadalhin nyo. So, ayun lang. Nilista ko na lahat ng mga kailangan nyong gawin. Dadalhin. Doon tayo sa interview, Ang tinanong sa akin, ito na, makinig na kayo. Ang tinanong sa akin, una, kasi siya parang 3 step siya. Ang unang step is pipila ka sa labas, bibigyan ka ng number. Ngayon, yung number na yun, sunod-sunod na yun, di ba? Papasok kayo sa loob. Tapos, makinig, bawal magdala ng cellphone, ng mga electronic gadgets, yung mga Apple Watch, bawal dalhin yun. Earphone, bawal yon. Yung mga bawal lahat, basta electronic. Palalabasin kayo ulit pagka nakita ng security guard na nakita sa x-ray na meron kang ganun. So, if balak mong i-record yung yung interview mo, dahil pababalikin ka, hindi ka pwedeng pumasok. So, hindi talaga pwede siya. Tapos, ang mga bawal pa is yung bawal kang magsuot ng spaghetti na damit na kailangan formal kang magsusuot doon. Susuotin mo yung formal, attire mo. Tapos, ito na yung tinanong, anong unang step, biometrics. Ang binigay ko is yung NBI,
Senomar, birth certificate, tsaka yung passport ko. Tapos, yung receipt ng visa fee. Tapos, yung copy of passport. Dalhin mo lahat ng mga sinabi ko. Basta yung lahat ng sinabi ko, dalhin mo doon. Ang tanong sa akin, kailan ang kasal? O, diba? Ang sinabi ko, since wala pa kaming date ng kasal, kasi hindi pa nga ako nakakarating dito eh. So, sabi ko, as soon as possible as I get there. O, di ba? Tara, Englishera, no? Sabi niya, okay. Kasi yung mga iba, ang sinagot, nagpakasal na sila dito sa Maynila. O, patay. Tapos, ang gamit ang K1 visa, di failed yung ano niya. Dun pa lang sa unang step, pinauwi na siya. So, sabi, bakit, K1 visa ang gamit mo, kinasal ka na pala. O, di ba? Kasi makikita din nila sa Senomar eh. Makikita din nila sa Senomar mo kung fake or ano. Meron silang parang iniilaw ba yun? Basta may iniilaw sila na makikita kung fake ba yung Senomar mo o hindi. Tapos, nung unang step pa lang na yun, pinabalik na siya. Tapos nakita namin siya na parang, buti nga hindi kami eh. Kasi ang balak namin ni paper dati, magpakasal muna kami dito bago ako pumunta rito, gamit ang K1 visa. Buti, tinanong niya dun sa agency namin na kung pwede ba yun. Ang sabi ng agency namin, wag daw, hindi daw pwede yun, baka mamaya napahamak pa yung K1 visa, another process na naman, another gastos na naman, di ba? Ang hirap ng gano'n, di ba? So, ang maganda, hindi na namin ginawa yun. Ang gagawin na lang namin is, pakasal lang kami dito, kaysa gawin pa namin yun, tapos ulitin na naman ulit namin yung process, di ba? Another fee na naman kasi pagka nag-file ka ulit ng different kind of visa. Meron kasing spousal visa, merong fiancé visa, meron ding travel visa, yung magta-travel ka lang sa US, parang gano'n. So, pinauwi siya, ang ending, umiyak siya. So, wag niyong gagawin yun, guys, kasi pag ginawa niyo yun, hindi niyo alam na another gastos na naman yung fiancé niyo, di kawawa na naman yung yun, di ba? Gagastos na naman, di ba? So, ayun, failed siya kami, nakapasa na kami, doon na kami sa pangalawang step. Sa pangalawang step, biometrics na. Fingerprint, ganyan, lahat ng finger namin, Tapos, ang pangalawang step, na yun foreigner. Pero yung unang nag-interview is Filipino. Pero matataray, masungit. Oo. Kaya dapat, habaan niyo yung pasensya niyo kasi may mga ganun talagang tao na, hindi natin alam na, wag na tayong magsalita ng masasama. Pero, siguro may mga problema rin yung mga iba, kaya siguro nagtataray, di ba? Although kahit na pwede mo naman sabihan sila ng maayos, mahinahon, di ba? Ewan ko ba bakit may mga ganong tao, no? Nagtatrabaho lang naman sa government para, ewan ko, yung na magsalita. Dapat hindi naman sila ganun, no? So, habaan na lang natin ng pasensya. Baunan din natin ng pasensya yung sarili natin kasi hindi natin alam kung sino-sino makakasalamuha natin doon. So, yan. Isa rin yan sa tip na magbaon ng maraming pasensya sa interview. Pangalawa, 'di ba? Biometrics na. Medyo tag dito. Listen carefully kasi yung foreigner sa pangalawang step, medyo mahina yung boses kasi yung nila, perong salamin, ang salamin, lang doon, yung butas na bilog na maririnig mo lang yung boses niya. Kaya kailangan tahimik ka at listen carefully kung anong sasabihin niya. O right finger ba, or left thumb ba, parang gano'n. O, di ba, kailangan, baka mamaya rin masigawan ka, di ba? So, kailangan, listen carefully ka talaga. So, pagtapos nun, siguro chinek nila kung may mga kaso ka na ganyan, di ba? Kaya wala ka rin talagang takas kung may kaso ka ba o wala di ba? So, ayun, chinek niya, o di nakapasa ulit. So, another pila ulit sa final interview. Ito na yung final interview, makinig. Sa final interview, ang dadalin mo lang is yung passport mo kasi lahat na ng requirements na dinala mo na, nandun na sa unang Pilipino na nag-interview sa'yo, yung unang step. Doon mo lalagay lahat ng
nung interview, ng requirements mo ba? Requirements mo. So, ang daladalin mo lang sa final interview mo, isang araw lang to quick ano lang to quick interview, siguro mga nasa ano lang to. Isang oras lang mahigit. Kasi, nagtagal lang naman kami dahil sa haba ng pila Ayun na, final interview. Listen carefully kasi ang tinatawag, hindi number. Last name nyo, tsaka pangalan nyo ang tinatawag. Kaya listen carefully, dapat talagang yung tenga nyo walang tutuloy. Ayun. Kaya bago kayo pumunta sa interview, linisin nyo muna ulit yung tenga nyo. Kasi kailangan yan talaga. Kasi pagka tinawag yung pangalan nyo, tapos hindi kayo pumunta dun sa window na sinasabi nila, ay naku, baka mamaya pauwiin ka. Ayun, sobrang higpit. Sobrang higpit, pinauwi. Hindi mo lang narinig yung pangalan mo kasi kakadaldal mo, ganyan. Kaya kailangan talaga listen ka dun Talagang tahimik ka dapat kasi dapat yung utak mo, focus ko lang dun sa kinabisado mo bago ka pumunta doon, di ba? So, ito na ang tanong. Tinawag na yung pangalan, di ba? Ang unang tanong sa akin, ano daw ang pangalan ko? So, ayun na, unang pangalan ko, ganyan. Tapos, yung, paano daw kami nagkakilala? How did I meet my fiancé? O, sabi ko, I met my fiancé at the dating site called Date in Asia. Parang ganyan. O, dapat, bago ka magsalita ng mga straight dapat. Wala yung putol-putol na akala nila magsisinungaling ka. So, kailangan dapat yung sagot mo, perfect, smooth, parang sinasabi bang smooth ba? Na walang yung mga makikita nila na nagsisinungaling ka na ay, pautol-utol to Anong nagsisinungaling to ganyan. So, ito na. Di smooth ako Smooth ako magsagot. Tinanong ulit kung, tell me about your fiancé. Ito na, kinabahan na ako. Tell me about your fiancé. Di sinabi ko na, my fiancé is divorced, something like that. Parang he has a child. Their name is Honey and Danny. And they are living with their mom. And my fiancé's job is like this, driving truck, something like that. Di ba? Tapos, sinabi ko pa is, yung birthday ng fiancé ko, mga hobbies niya. Ayun, yung about talaga sa fiancé ko, yung alam mong hindi nila hindi nila mapepeke yung sagot mo. Kasi lahat ng sagot mo, nandun na sa computer nila, na nandun na yung pangalan ba, address ng titirahan. Ayun, isa pa sa kakapisaduhin mo yung address na titirahan nyo. Tapos, tinanong niya sa akin, ayun na nga, where did he live? Parang ganon. Sabi ko, sinabi ko yung address. Smooth, talagang walang palya, walang straight talaga yung sagot ko. Tapos yung, pa ba? At yung last na tinanong niya sa akin, do you know what is the rules and regulation before you go there? Tapos sinabi ko lang yes. Kasi wag na kayong magsasabi na no, not yet, ganyan. Alam niyo naman yung rules ng K1 visa, 'di ba? Kailangan 90 days bago mag 90 days. Kasal na kayo, 'di ba? Ayun na. Ang sasabihin niyo lang is yes. Kasi pag sinabi mong no, ay naku, baka mamaya pabalikin ka, sabihin aralin mo muna bago ka ulit mag-file. Parang ganoon ba? Kasi mahigpit talaga ang US visa ayun ang pinakamahirap na kuhain na visa sa balat ng lupa. Pinakamahirap yan yung US na yan. Kaya sinasabi nila na aralin mo muna bago ka pumunta dyan. 'Di ba? So, sinabi ko yes, alam ko na, 'di ba? Yes, I know already. Parang gano'n, 'di ba? Tapos, sabi niya, na-design niya lahat ng sinabi ko, perfect. Tama doon. Tama yung address na sinabi ko, yung divorce, yung anak, 'di ba? Yung ganyan, birthday, yung fiancé ko, kung saan nakatira, kung saan siya pinanganak, isa pa yun, kung saan siya pinanganak. Di ba? Yung trabaho ng fiancé mo, kabisaduhin mo rin yon. So, yung pagkatapos niyang na-finalize na lahat ng sagot ko is tama. This is for you, sabi niya sa akin. This is for you, you can read it. There's a English and Tagalog. You can read it before you go to the US. Pero hindi ko naman nabasa. Pero ito lang purpose na
if ever na may mangyari sa'yo, alam mong gagawin mo rito, kung binubugbog ka ba or ano, saan ka pwede tumawag, ganyan. Tapos, alam mo na nakapasa ka na kasi kukunin nila yung passport mo, tapos i-deliver sa'yo yan ng 1 week. Kung nakatira ka sa Maynila, pero kung nakatira ka sa province, mga 2 weeks to 3 weeks siguro. Kasi dinideliver nila yan sa destination na nilagay mo na address bago ka mag-file ng interview appointment. Meron doon. Bago kayo mag-file ng interview appointment, makikita mo doon kung saan mo gustong makuha yung passport mo. Kaya nila kinukuha yon kasi tatatakan nila yung passport mo ng visa approved ng US visa. O, diba? Diba? Ang dami ka na alam, no? Dati yung wala pa ako rito, yung hindi ko pa alam, hindi pa ako na-i-interview. Tanong sa sarili ko, na paano, ano bang gagawin? Ano bang research ako ng research sa YouTube, ganyan. Sumasakit yung ulo ko, minsan hindi ako nakakatulog. Basta, ang lagi yung itatak sa utak nyo, yung about sa fiancé nyo lang. At saka yung kung paano kayo nag-meet. Basta about sa kasi lahat ng naka-file dun sa DS-160 at saka sa computer ng nag-i-interview, lahat ng sagot nandun. Kung lahat ng sagot na nandun, na sinabi mo is tama, correct dun, pasok ka. Tapos ito pala yung last na na wag niyong kakalimutan dalhin dun sa interview. Wag niyong kakalimutan na kasi may mga second thought yan yung mga nag-i-interview sa inyo if na halata na nagsisinungaling kayo. May mga second thought yan, yung mga sinasabi na can you give me a proof of relationship? Ayan, wag niyo kakalimutan yung mga picture ba. Ito, nag-print din ako bago ako pumunta doon. So, bago ka pumunta doon, wag mong kakalimutan mag-print ng mga picture. Yung first meet nyo, conversation nyo. Ito. Kung engaged ba kayo, pakita mo nga yung ring, ganyan. Ito yung mga dinala ko. Conversation namin. Ayan, pinrint ko na. Para wala na siyang Pero hindi naman hiningi sa akin kasi yung sagot ko naman talaga is smooth niya. O, ayan o. O, diba? Yung mga friends ko, nakasama ko siya. Kailangan nyo yan. Kasi, kailangan, alatang hindi edit yung, nyo, baka kasi minsan yung mga iba kasi, hindi pa sila nagkikita, nag-file ng K1 visa, diba? So, kailangan nyo yan. Ayan, yung mga yan. Family picture, nakasama yung family nyo, ganyan. Diba? Dalhin mo yan kasi, pagka nagkaroon ng second thought yung nag-i-interview sa inyo, tapos wala kayong mapakita na proof of relationship, patay ka. Pababalikin ka. Ayan, technique na dadalhin mo sa K1 visa interview mo. So, ayan lang. Thank you guys for watching me. I hope na may natutunan na naman kayo sa aking video. Huwag kayong magsawa na suportahan ang aking video. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Like and subscribe and don't forget to comment if you didn't know anything. Just comment there and I'll reply you. Thank you for watching.